Araw-araw, kailangan kong pakuluan sa bakal na kaldero ang 3 bato. Pakuluin muna ang isang buong kaldero ng bagong bagsak na nyebe. Sa wakas, naging tubig din. Pero patuloy ko pa rin pinapakulo sa malakas na apoy. Hanggang sa maging isang maliit na mangkok na lang. Doon ko palang ilalagay ang 3 batong mula sa berdeng bato sa kaldero. Ling Zuan, bakit mo ginagamit ang bakal na kaldero para pakuluan ang mga bato? Para mabuhay. Ha 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 ha. Hindi ka ba gutom at nababaliw na? Kahit ilang buwan na tayong nalubog sa nyebe, pero hindi naman kailangang kumain ng bato, di ba? Natutunaw na ang batong ito sa bula, 40 araw na yan. Paano pa rin nagkakabula ang batong yan? Nako, hindi kaya talagang maluto na yan. Maluto na, ano naman, pero hindi rin naman yan makakain. Ha ha ha, tanga nga ay tanga talaga. Ang pangunahing sangkap ng berdeng batong ito ay calcium carbonate. Ang pinad na tubig mula sa nyebe ay nakatutulong para matuno ang calcium carbonate at maglabas ng mga bula ng carbon dioxide. Ibig sabihin, asidong ulan ang bumabagsak araw-araw. Hindi. Asidong nyebe. Asidong nyebe. Paano magiging asido ang nyebe? Mukhang masyado ka ng gutom at napapraning. Nangingitim ang langit sa dapit hapon. Malaasul na araw. At bumabagsak ang asidong ulan. Lagot. Volcanic winter ito. Sinasakop ng napakaraming sulfur dioxide at abo mula sa bulkan ang troposphera. Kaya nagbabago ang pagkalat ng sikat ng araw. Ang nyebeng ito. Ano kayang binubulong ng ulol na yan? Anong bulkan? Anong taglamig? Gutom ka na kaya kung ano-ano na ang guni-guni mo. Tingnan mo nga, pati bato gusto niyang kainin. Ha ha ha. Hindi na pwedeng tirhan ang bahay na ito. Hoy, tingnan nyo. Sobrang tanga ng batang ito, pati bahay ayaw na niyang tirhan. Halika, sundan natin siya. Tingnan natin kung ano na naman ang binabalak niya. Sa bahay ni Tio Zhang sa tabi, parang may kakaiba. Lagot. May masamang mangyayari. Pamangking Ling Zuan. Anong nangyari sa'yo? Sa ganitong kalamag, bakit hindi ka na lang nagpainit sa bahay? Bakit ka pa lumabas? Tio Zhang, huwag na ang paligoy-ligoy. Sama ka agad sa akin at lumabas tayo sa bahay na ito. Hoy hoy hoy, ano ba ang ginagawa mo? Sobrang lamig sa labas. Gusto mo ba akong ginawin hanggang mamatay? Hindi ako aalis kahit saan. Dito na lang ako sa loob at magpapainit. Ling Zuan, nababaliw ka na ba? Ikaw na nga ang ayaw tumira sa bahay, pinagbabawalan mo pa ang iba. Sadyang malas din si Zhang Quan. Noong una, maalaga pa naman siya kay Ling Zuan. Talagang pinalaki niya ang isang walang utang na loob. Noong buhay pa ang ama mo, Ling Zuan, magkakambal na tapat na pagkakaibigan ang meron kami. Bakit ka napakabastos? Ano ba yan? Patay, gumuho ang bahay. May nadaganan. Tingnan niyo agad, ano yan? Tay, ayos ka lang ba? Huwag mo akong gulatin. Bakit bigla na lang gumuho ang maayos na bahay? Oo nga, buti na lang, malakas ang swerte ni Zhang Quan. Nakaligtas sa sakuna, lalong lalakas pa ang pag-ulan ng nyebe. Kahoy lang naman ang balangkas ng bahay. Maaga o huli, guguho rin yan sa bigat ng yelo. Kaya kung gusto mong mabuhay, mula ngayon, huwag na huwag kang titira sa loob ng bahay. Huwag kang magpapalusot. Halata namang dahil luma at sirang-sira na ang bahay ng pamilyang Zhang kaya gumuho. Sa ganitong lamig, sa loob ng bahay ka pa ba titira? Hindi ba't sa nyebe ka lang mamamatay sa sobrang lamig? Kung gusto mong mabuhay, sumama ka sa akin. Zhang Ho, huwag kang makinig sa baliw na yan. Oo, katatapos lang nating makita mismo na nagluto siya ng mga bato sa palayok para kainin. Ngayon, pati maayos na bahay ay ayaw na niya. Kung susunod ka sa kanya, hahanap ka lang ng kamatayan. Ling Zuan, ikaw ang nagligtas sa buhay ng tatay ko. Hindi ko man alam ang malalalim na paliwanag, pero naniniwala ako sa iyo. Hindi na kailangang iligtas. Nakakahawa rin ang sakit na to, ha? Hindi ba? Aba, nadagdagan na naman tayo ng 2 ulirang baliw. Hayaan mo na sila. Hindi pa naman sila namamatay sa lamig, edi mabuhay sila sa sarili nilang trip. Ling Zuan, gumuho na ang bahay ng pamilyang Zhang. Saan na ba tayo titira mula ngayon? Sa bahay na gawa sa nyebe, sa ganito kalamag na panahon, talagang sa nyebe tayo titira. Kung ayaw, bumalik na lang tayo sa bahay mo at doon muna makikitira. Baka gumuho rin ang bahay na yun anumang oras. Bukod pa, mas mainit ang bahay na gawa sa nyebe kaysa tirahan sa loob ng bahay. Pero ang nyebe ang pinakamalamig na bagay. Hindi ba't mas malamig lang kapag nyebe na ang tinitirhan? Ay, baka tuluyan ng nabaliw sa isip ang batang Ling Zuan na to. Dapat ko na bang pigilan si Hu na sumama pa sa kanya? Dito lang. Puro nyebe ang paligid dito. Paano tayo titira rito? Nasa panig ito ng hangin. Kayang harangin ito ang mahigit 80% ng nakamamatay na nyebe at hangin. Zhang Hu, dalhin ang mga gamit. Sama ka sa akin na maghukay sa gitna ng bundok. Iwasan natin ang mababang lupa at ang ilog. Sige. Susunod ako sa'yo. Hi. Aba! Akala ko nakahanap na sila ng makakain sa labas ng bayan. Pabalik-balik lang pala sila buong maghapon sa paghukay ng hukay sa nyebe. Ha ha ha, ang lamig-lamig pa naman. Hindi na lang magtago sa ilalim ng bubong. Nagpunta pa sa disyertong labas para maghukay ng hukay sa nyebe. Mukhang maaga silang naghukay ng sariling libingan. Ha ha ha. Kung may sasabihin pa kayo, sisirain ko ang bibig ninyo.
Ling Zuan, ano ba talaga ang ginagawa mo? Paano naman siya nakarating dito? Haha, Ning Yan. Ang sabi ko, bakit ka nandito? Mukhang hindi pa tapos maubusan ng utang ang batang to. Nagsimula na siyang magwala at itapon ang sarili niya. Tingnan mo, nagdadala na naman siya ng mga bato. At naguhukay na naman ng hukay sa nyebe. Anong pinagkaiba nito sa pagsuko dahil sa depresyon? Hahaha, Ling Zuan. Pwede bang kumilos ka naman ng maayos? Kakalayo lang ng mga magulang mo. Kahit utang mo pa ang pera sa pag-imprenta ng selyo ni tagapamahala Joe, hindi mo naman kailangang maghukay ng libingan para sa sarili mo. Wala ka bang hiya? Pamilya Liu pa rin naman ang may hiya rito. Nakakahiya ka. Hiwalayan na lang kita. Anong sinabi mo? Noong una, tuwing nakikita ko ang pobreng iskolar na ito, laging sobrang mabait at maamo. Akala ko hanggang doon lang siya. Ngayon pa talaga kayang manggahas na makipaghiwalay. Lumayo ka. Natapakan mo ang hukay ko sa yelo. Sige. Ikaw din ang nagsabi niyan. Kaya ngayon, nandito ako para makipaghiwalay. Noon, akala ng pamilya ko na isa kang matalinong nag-aaral, kaya pumayag silang ipakasal ako sa iyo. Ngayon naman, nauwi ka pa sa pagkain ng mga bato sa palayok, tapos dito ka pa naghahanda ng sarili mong abala para sa hinaharap. Ang galing pang mang-insulto ni Binibining Liu. Ang kapus-kapus mo naman. Paano ka babagay sa isang taong tulad mo, sa isang ginto at jade na tulad niyo? Parang pala ka na gustong kumain ng karne ng gansa. Ngayon, basag na ang panaginip mo. Ling Zuan, huwag ka nang magtaka. Masama talaga ang loob ni Ning Yan. Sa ganitong demonyong panahon, na nagyayelo ang langit at lupa, tanging mansyon lang ng aming binata ang makakapagbigay sa kanya ng totoong init. Ikaw naman. Akala mo ba talaga sasabayan ka ng mahal kong si Ning Yan na manatili sa isang lugar na kasing baboy ng tambakan ng basura? Kasama mo pa, na parang asong ligaw na nakatupi rito sa hukay sa yelo at naghihintay mamatay. Sapat na ba ang sinabi ko? Sapat na. Ihagis mo na rito ang kasulatan ng kasal. Pagkatapos niyan, pwede na kayong gamulong. Ikaw. Tingnan ko lang kung hanggang kailan mo pa kayang magmalaki. Ling Zuan, sige ka. Hindi ka karapat-dapat. Yakapin mo na lang ang mabahong kasulatan ng kasal na yan. Mabulok ka na lang dito sa hukay sa yelo. Baliw na talaga. Ginoong Ma, alis na tayo. Ayoko na rito kahit isang segundo pa. Naiirita ako sa amoy. Bukas, magpapadala ako ng ilang kahoy na uling sa mansyon ng pamilyang Liu at ang hampas lupang ito na ayaw nang mabuhay. Hayaan na lang siyang lamigin hanggang maging kahoy sa sariling hukay. Hoy, nakita mo ba ang Binibining Liu? Talagang nakipaghiwalay na. Aba. Hindi ba yan ang ating matalinong siling? Paano siya sinukuan ng kanyang mapapangasawa? Hindi na niya yata kakayanin. Baka naguhukay na siya ng libingan para sa sarili niya ng mas maaga. Joe Dekai, may kailangan ka ba sa akin? Bawasan mo ang pagpapanggap mo rito. Ang utang ng iyong pamilya sa akin na 12 pilak, tapos na ang palugit. Noong masama ang sakit ng iyong ama, ang ipinahiram ko sa inyo ay perang panlunas sa buhay. Ayon sa nakasulat, siyam ang ibabalik mula sa 13. Kung hindi ka makakapaglabas ng pera ngayon, ang bahay na yan ay mapupunta na sa akin. Narinig mo ba? Bilasan mo at ibigay mo na ang kasulatan ng bahay. Kung hindi, huwag mo akong sisihin na maging hindi magalang. Tapos na. Si Ling Zuan, talagang wala na. Kakatakbo pa lang ng mapapangasawa. Ngayon pati ang bahay ng angka nila mawawala na. Hay, hindi ba siya rin naman ang naghukay ng bitag para sa sarili niya? Araw-araw na lang siyang nagpiprito ng mga bato. Hindi nag-aasikaso ng tama. Sayang, kung mas matalino lang sana siya. Dapat nagmakaawa na siya kay tagapamahala Joe para palawigin pa ng ilang araw. Sa ganitong lamig na parang nagyayelong lungga. Kapag nawala ang bahay, talagang magiging ligaw na kaluluwang naglalagalag siya. Ling Zuan, lumuhad ka na at magmakaawa sa akin. Kapag nagsalita ka, hahayaan kitang pumirma ng kasulatan ng kamatayan. Pagdating ng araw, ibebenta kita sa minahan ng itim na uling para magbanat ka ng buto habang buhay. Sige. Pwede mapunta sa iyo ang bahay, higit pa roon. Kasama ang buong bakuran at lupa, maibibigay ko lahat sa iyo. Ano nga ba ang sinabi niya noon lang? Ako ba ay nabingi lang? Ang batang ito, ibinigay pa nga ang bahay ng basta na lang. Talagang walang utang na loob. Saan pa kaya siya haharap sa mga magulang niyang namatay? Totoo ba ang sinabi mo? Ikaw na bata ka, hindi ka ba pupunta sa tanggapan ng county para sabihing ibinenta ko na ang pantubo sa pagpiit pero kailangan mong magdala ng kapalit? Hoy, huwag mong gawing engkanto ang bibig mo. Ang sirang kubo ninyo, tagas ang hangin sa 4 na sulok, ni hindi nga 3 o 5 piso ang halaga ng lupang-lupak na yan. Ipagpapalit ko yan sa uling. Hahaha, ikaw na bata ka. Akala mo ba na baliw na rin ako gaya mo? Mas mahal pa ngayon ang uling kaysa ginto. Pangarapin mo na lang ang taglagas at tagsibol mo. Sino ang nagsabing gusto ko ng pinong uling? Ang gusto ko ay ang hindi ninyo gusto, ang batong uling at kayumangging uling. Baliw na baliw talaga. Kaya nga, nakakalason yan. Hindi ba? Ang bagay na yon, kalahating araw pa lang ang taas ng apoy niyan, at hindi pa mainit ng husto. Maging ang mga tao sa loob ay pwedeng malason at hindi makadilat. Uubo ng walang tigil. Palitan ang bahay ng nakal-alasong bato. Ang batang Ling Zuan na ito, gusto na ba niyang maging bato at mabaliw? Bato ng uling. Puro tira-tira lang yan na lumabas noong naguhukay ng pinong uling. Puro batong halo lang sa loob. Mga patapon na kahit pulubi ay hindi gugustuhin. Mukhang walang alam sa kahit ano ang batang ito. Kung gusto mong makipagpalit, ako na ang papabor sa iyo.
Hindi pwede, talagang hindi pwede. Ling Zuan, huwag mong sirain ang ulo mo. Hindi yan uling. Kapag sinunog yan, may mamamatay. Sinasayang mo lang ang pinaghirapan ng mga ninuno mo at ibinibigay pa sa iba. Lumayas ka nga rito. Matanda kang ito, tumahimik ka. Ikaw ba ang may karapatang sumingit dito? Tio Zhang Quan, may sariling pasya ko, tagapamahala Joe. Gagamitin ko ang kasulatan ng bahay at lupa para ipagpalit sa batong uling at kayo mangging uling. Sige, pumapayag akong magpalit. Ngayong araw, hayaan natin ang lahat ng kapitbahay na maging saksi. Huwag kang magsisi sa huli. Ihanda mo ang kasulatan ng bahay at lupa para sa akin. Handa na ako anumang oras. Hahaha, mukhang marunong ka rin, bata. Dahil gusto mong manatili sa hukay ng nyebe, ituturing ko na lang ang hukay na ito na bago mong bahay. Alis na tayo. Lubos nang naputol ang ugat ng pamilya Ling. Palit ng isang bante ng nakal-alasong bato. Mukhang gusto niyang mamatay sa hukay ngayong gabi. Tara na, huwag nating sayangin ang saya ng ulupong na ito. Ling Zuan, ito ba ang pagmamarcha mo mismo papunta sa patay na dulo? Paano naman magiging pampainit ang nakal-alasong bato? Ling Zuan, ano ba talaga ang gagawin mo sa mga nakal-alasong batong yan? Bilis, hukayin mo na, lalo pang lalamag ang temperatura. Bilisan mo. Hindi, ngayong gabi lahat tayo maninigas na parang yelong rebulto. Sige. Nakahukay na ang pinto ng bahay nyebe. Ling Zuan, paano mo naman hinukay ang pintong yan ng ganoon kalalim? Paano naman makakapasok at makakapag-uwi ng tao? Ang totoong bahay nyebe at pangunahing silid. Dapat umatras mula sa mababang bakana na ito. Umahan ka pa. Ling Zuan, mas mababa pa ang pasukan kaysa sa pangunahing silid. Pagpasok natin mamaya, hindi ba parang aso tayong gagapang papasok? Ang abala naman yan. Kailangan ko yan. Kaya lang, hindi lang praktikal, pero hindi praktikal. Pero pwede kayong mabuhay sa gitna ng kalamigang ito, nang mas komportable kaysa sa kahit sino. Paano mangyayari yon? Ang nyebeng ito ang malinaw na pinakamalamig na bagay sa mundo. Paano mo nagawang bahay ito? Mas mainit pa rito kaysa sa bahay na kahoy ko na may apoy sa loob. Mas mainit pa nga. Ang nyebe ay may 40 hanggang 70% hangin, at napakababa ng pagdaloy ng init ng hangin. Kaya ilang ulit na mas mahusay ang pag-iingat ng init ng bahay ng nyebe kaysa sa karaniwang bahay. Ay naku, grabe, naipit na. Ling Zuan, sundin mo ang utos ko. Nagdala na ako ng dayami at mga sanga. Oo. Masyadong mababa ang pasukan nito. Parang papasok at lalabas ka ng halos buhay ang kapalit. Oo nga, Ling Zuan. Parang pintuan ba to? Parang butas ng pugad na walang pinipiling lamunin. Ikalat mo, sa tingin mo, saan dadapuan ang mukha ng isang taong nag-aral? Pero pwede ngang magpainit ang bahay na ito. Ang butas na to, kalahati man lang ng kredito, dapat tandaan. Maghukay ka ng isang kuweba at gawing pinto. Tapos pwede nang uminit ang bahay. Saan mo naman nakuha ang ganyang loika? Mabigat ang malamig na hangin. Magaan ang mainit na hangin. Gawin ang pasukan sa pinakamababang bahagi. Para makabuo ng malamig na harang, para hindi pumasok ang malamig na hangin, at hindi rin makakalabas ang init sa loob ng bahay. Ganito pala, Ling Zuan, saan mo ba natutunan ang mga himalang ito? Sa libro. Ang taong mahilig magbasa, malawak ang alam, kaya dapat noon pa nag-aaral ka ng mabuti. Tingnan mo si Ling Zuan, talagang may silbi ka, Ling Zuan. Sige, ikalat na ang dayami. Ngayong gabi, dito na tayo matutulog. Sige. Ay, mahal ko, hindi pwede, Ling Zuan. Bilasan ninyong apulahin ang apoy. Oo nga, matutunaw ang nyebe kapag may apoy. Kung magsisiga ka dito sa kulob na bahay na nyebe, baka gumuho ito sa isang iglap, at tayong tatlo ang malilibing ng buhay dito. Umupo kayo, magpakatatag kayo, may paraan ako. Ling Zuan, ano naman ang ginagawa mo ngayon? Magbutas ka lang, pwede nang magsimula ang apoy. Butas para sa hangin yan. Ubusin ng apoy ang oxygen sa loob. Magbubunga rin ng carbon dioxide. Kung wala ang butas na ito, mamamatay tayo sa pagtulog natin. Anong pagsasaayos daw ng hangin? Anong pag-aalipin daw ng uling? Ling Zuan, sinasabi mo bang walang kinalaman ang mga ito sa pagkatunaw ng nyebe sa apoy? Matagal nang nakasindi ang apoy. Tingnan ninyong mabuti ang loob na dingding. Tatay, bilis, tingnan mo, hala, ang galing. Pagkatapos magliyab ang bahay na nyebe, hindi lang hindi gumuho, kundi mas lalo pa yatang tumibay. Anong kalokohan? Paanong mas tumitibay pa ang nyebe habang iniinit? Sa tingin mo ba, tanga ko? Mga kasama, talagang tumibay pa nga. Sa pader na nyebe, nagsisimula ng magkaroon ng yelo sa ibabaw. Haha, hindi lang yan. Hindi mo ba napapansin, tatay, lalo pang umiinit ang loob ng bahay na ito, pinapawisan na ako. Ang galing mo talaga, Ling Zuan. Ang snow house na ito, mas mainit at mas komportable pa kaysa sa dati mong bahay. Sadyang masyadong maliit lang ang apoy. Dagdagan ko pa ng malaking panggatong, hindi na pwede pang dagdagan. Kapag dinagdagan pa, guguho na talaga ang bahay na ito.
Bakit naman? Ang maliit na apoy, unti-unting pinapalamyas ang nyebe. Pero ang disenyo ko ay hugis arco ang bubong. Kapag natunaw ang nyebe, dadaloy lang pababa ang tubig sa loob na dingding. Tapos agos at magyeyelo ito na parang matigas na yelong baluti. Hindi lang nito pinatitibay ang snow house. Nakababalik pa ito ng init at nakakapagpainit. Pero kung lalakas pa ang apoy, mas bibilis ang pagkatunaw kaysa pagyelo. Siguradong guguho ang snow house. Ano raw ang sabi niya? Ling Zuan, bagaman hindi ko masyadong maintindihan. Pero sa pakiramdam ko, tama ang lahat ng sinabi mo. Naniniwala ako sa iyo. Tama, tama. Makinig tayo sa sinabi ni Ling Xianjia. Sige na, kumain muna tayo ng kaunting tuyong pagkain. Ngayong gabi, dito na tayo sa snow house magtitiis. Nakakainis na panahong ito. Ang tatlong pobreng yon, noong nakaraang gabi, tiyak na nagyelo silang parang kahoy na patpat. Dinala namin si Ningyan para ihatid ang batang yon sa huling hantungan. Sa pinakahuling hakbang, masasabi ring nagampanan ko na ang tungkulin ko sa pagkakaibigan. Hoy, Ling Zuan. Ngayon, gusto kong makita kung anong klaseng bagsak ang taong nakipaghiwalay sa akin. Ha, ano raw ito? Hindi ba isa lang itong bante ng nyebe? Isa lang itong bilog at madulash. Wala ni isang lapida. Ha 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 ha. Ling Zuan. Sayang at hindi ko nakita ang itsura mong nagmamakaawa sa akin. Mga kababayan. Ako si Zhou Decay, laging tuwid kong magsalita at tuwid kong kumilos. Tingnan ninyo, yung maliit na yon ang gusto ninyong baga. Ako ang nagdala sa kanya rito. Sayang, mukhang malas talaga ang buhay ng batang Ling na ito. Hindi na niya sasapitin ng magagandang gamit para sa pag-init. Hukayin ninyo si Ling Zuan. Nasa kanya siguradong ang mga titulo ng bahay at lupa. Kapag nakuha na ang mga dokumento, pumunta kayo sa punerarya sa kanlurang bahagi ng lungsod. Bumili kayo ng pinakamurang manipis na kabaong. Ipalibing ninyo siya. Ay, si tagapamahala Joe, buhay na santo talaga. Hey hey. Ay, buhay at nakakita pa ako ng multo. Sa gitna ng araw pa talaga. May kung anong lumabas mula sa puntod. Anino yata? Hindi multo, may anino siya. Ling Zuan, buhay pa pala kayo. Pasensya na, mukhang napahiya kita. Matulog sa labas sa isang hukay ng yelo. Paano ka naman hindi mamamatay? Hey, siguradong swerte ang batang ito, kaya hindi siya nagyelong mamatay. Hey! Ling Zuan, matibay ka rin pala. Dinala ko na ang gusto mo. At ang gusto ko naman. Ito ang titulo ng bahay at lupa ng lumang bahay ng pamilyang Ling. Ha ha ha, totoo nga. Totoo nga. Ayos. Malinaw na ang usapan natin sa pera at mga gamit. Sunugin mo na, kung gusto mo. Ang batong may laso na yan, kapag sinindihan, kayang pumanaw ng buhay na tao sa usok. Hindi ako naniniwalang tuloy-tuloy pa rin ang swerte ng batang ito. Hindi maganda ito, malaking gulo ito. May kakaiba sa nyebeng ito. Napakaraming bahay sa nayon. Natabunan lahat ng nyebe. Bilis, balik tayo at tingnan ninyo. Ano? Ang bahay ko, bumalik kayo agad. Bumalik kayo agad sa bayan at tingnan ang bahay ko at ang tindahan ko. Dali. Sa kapinsalaang ito. Kakapasimula pa lang. Ha ha ha. Buti na lang noong pinatayo ko ang bahay na ito. Ginamit ko ang purong ginto at pilak, hindi gaya ng mga dukha. Ang tinitirhan nila ay mga kabong gawa lang sa sirang kahoy. Sa ganitong sakuna, dapat kinain na lang ng lahat ng walang pera ang mga dukha na yon. Nakikita ba ni Ningyan? Sabi ko naman, ang mansyon ng binatang ito ay siguradong walang problema. Sumunod kayo sa akin. Kahit bumagsak pa ang langit, kaya mo pa ring mamuhay ng komportable sa dakilang mansyong ito. Kung ihahambing sa pobreng iskolar na yon, parang langit at lupa. Oo nga, si Liuning yan, ipinanganak na dapat talaga ay may ganito kagandang kapalaran. Buti na lang at nakipaghiwalay siya sa dukhang manliligaw na yon. Ay nako, Panginoon ko. Paano pa tayo mabubuhay nito? Gumuho, talagang gumuho. Naalala niyo ba, noong mga nakaraang araw, nang mabaliw si Ling Zuan, sinabi niya na may multo sa nyebe, hindi kayang tiisin ng bahay na kahoy, hindi na pwedeng tirhan. Totoo nga yata ang sinabi niya. Huwag kang basta-basta magsalita. Shen Dashan, nasa isip mo ba? Talagang may alam ang hanggal na yon. Naipagpalit pa nga niya ang sariling ninuno na bahay kay Zhou Zhangwei, kapalit ng isang kariton ng nakalalasong bato, pati ang kalokohan niya, pinaniniwalaan mo pa. Pero, Ginang Zhang, ang bahay niyo, hindi rin ba wasak hanggang sa hindi na makita ang pinto at frame nito? Kailangang unahin ang apurahan, hindi para manglibak dito. Ngayong ganito nakalamag ang panahon, kaya nitong gawing yelo ang buhay na tao, kailangan nating agad na ayusin ang matitirhan. Narinig ko kasi, na walang ni isang gusot sa malaking mansyon ng pamilyang Zhou. Halina't makiusap tayo sa kanya. Oo. Mabait na Ginoong Joe, pakiusap po. Iligtas niyo po kami, mga kaawa-awang tao. Lahat ng bahay namin ay gumuho na.
Sa ganitong sobrang lamig, mamamatay kami sa ginaw. Napakalaki po ng mansyon ninyo. At napakaraming bakanteng silid. Pahintulutan nyo na po kaming tumira roon ng ilang araw. Ay naku! Mga hampas lupa, ang bahay ko ay yari sa tunay na ginto at pilak. Sino kayo para pasukin at dungisan ang inyong mga putik na paa? Magdala kayo ng pamalo. Sinong mangangahas pang umakyat ng hakbang? Baliin nyo agad ang mga paa. Tabuyan nyo sila ng malayo. Anong gagawin natin ngayon? Hindi kaya mamamatay tayo sa kalsada ngayong gabi. Oy, narinig nyo ba? Ngayong araw, kasama ni Zhou Zhangwei ang mga tao para hanapin si Ling Zuan, at may dala pa silang isang karito ng uling na bato. Paano naman kaya? Yung bata kagabi, natulog sa snow hut na yon, pero hindi man lang namatay sa lamig. Yung Hangal, naghukay lang ng snow cave sa gilid ng bundok at nabuhay na agad. Siguradong may sikreto siya kung paano umiwas sa lamig. Halina't hanapin si Ling Zuan. Noong nabubuhay pa ang tatay niya, mabuting tao siya sa baryo. Si Ling Zuan ay bata pa. Hindi siya mangangahas na gumawa sa atin ng masama. Ha? Ang bait ko talaga. Grabe, ginawa talaga ito mula sa tambak ng nyebe. Mas matigas pa kaysa bato. Ang galing, mukhang talagang nakakapag-init ang sirang yelong lungga na ito. Ay, pamangking Ling. Ha ha ha, may kailangan ka. Hindi naman kayo naging malamig sa kanya dati, di ba? Tingnan mo, gumuho na ang mga bahay sa nayon. Wala na talagang mapuntahan ang mga kababaryo. Ang husay ng pagkakagawa mo sa snow house na to. Siguradong maluwag sa loob. Pahintulutan mo na lang kaming makituloy ng ilang araw. Pag tumigil na ang nyebe, aalis din kami. Hindi naman namin basta aabusuhin ang kabaitan mo. Hindi pwede. Umalis ka. Ang kapal mo, walang utang na loob. Kababaryo mo rin naman kami. Papanoodin mo lang ba kaming mamatay nang hindi tumutulong? Hindi ka ba natatakot na maparusahan ka ng langit? PWE, ano bang ikinataas mo? Hindi ba't banten lang ng nyebe yan? Akala mo ba kung anong himalang bagay yan? Hindi namin hihingi ng kabong parang kulungan ng aso na yan. Mga kababaryo, marunong maghukay ang batang ito. Kaya rin natin. Mas marami tayo, mas malakas ang puwersa. Hindi ako naniniwalang hindi natin magagawang mas maayos ang snow house kaysa sa kanya. Tara na. Hindi natin papalipasin ang pang-aalipusta ng batang ito. Oo, tayo na lang ang maghukay. Aalis na tayo, wala tayong hihilingin sa kanya. Maghukay kayo. Tingnan ko nga kung anong mapapala ninyo. Maganda ang napiling lugar ng Batang Ling. Dito na lang tayo magtayo sa tabi niya. Itayo natin na 10 beses na mas malaki. Hayaan muna nating magmayabang siya ng ilang araw. Pag natapos na natin ang malaking bahay, mamamatay siya sa inggit. PWE, kapal ng mukha. Si Ling Zuan at mga to, minura pa tayo kanina. Ngayon biglang nandito para manggopya. Naghuhukay lang tayo ng snow house. Wala lang yon. Walang pangunahing teknolohiya. Pinakamarami, mga paunang paraan lang ang matututunan nila. Huwag na kayong tumingin. Halika, tulong na. Ling Zuan, may mali dito. Bakit paloob bumubukas ang pinto? Sa mga bahay na tinitirhan natin araw-araw, hindi ba palabas binubuksan ang pinto? Nagkamali ka ba sa harap at likod? Hindi ako nagkamali. Papaloob lang ito, Angat. Bakit? Malalaman mo rin pagdating ng oras. Dakiyo, tingnan mo nga. Akala ko pa naman kung gaano kalaki ang pakulo ng batang yon. Binaliktad pa niya ang pagkakakabit ng pinto. Puro libro lang ang laman ng ulo niya. Dalhin ang mga kagamitan at sumama ka sa akin sa tuktok ng bundok. Isama na ang mga gamit at sumunod kayo sa akin paakyat ng bundok. Pamangking Ling, napakalakas ng hangin dito sa itaas. Bakit ka nagtatayo ng mga bakod sa tuktok ng bundok? Pangharang sa hangin at nyebe. Bakit hindi sa paligid ng snow house natin ginawa? Ang layo-layo nito. Paano makakaharang yan? Kuya Zhang, sa tingin ko naulol siya sa hangin. Pumunta pa siya sa tuktok ng burol para magtayo ng sirang bakod. Ling Zuan, tigilan na lang natin to. Talagang sobrang layo nito sa bahay. Huwag mo siyang pansinin, tuloy lang sa trabaho. Tingnan ninyo, mga kababaryo, ito ang totoong bahay. Para mas madali ang labas-pasok natin, sinadya kong palaperan ang pintuang ito. Hindi tulad ng Batang Ling na kuripot, butas ng daga lang ang hinukay. Nakita ko mismo silang parang mga aso, nagumagapang sa lupa para sumuot sa loob. Ha ha ha, tama, si Ate Zhao talaga, may alam. Ang laki at ang liwanag ng pintuang ito. Atsing, marunong. Bakit ang lamig-lamig naman dito? Itong bahay na yelo, ni kaunti hindi man lang nakakainit. Mga kasama, tingnan ninyong mabuti. Ay liyab na lumalabas sa bubong ng bahay ni Ling Zuan. Ay naku, sabi ko nga ba, bakit ganito kalamag? Nakalimutan nating magsiga. Hindi maaari yan. Magsiga sa loob ng butas ng yelo. Kapag natunaw ang yelo, tiyak guguho ang bahay. Nababaliw ka ba? Hindi mo ba nakita na ang bahay ni Ling Zuan ay ayos lang? Pare-pareho lang naman ang yelong gamit ng lahat. Bakit sa atin hindi pwedeng painitan ng kaunti? Sino ba kanina ang nagsabing guguho ito? Nakaka-stress. Masyadong maliit ang apoy. Hindi sapat para mainaitan tayo. Dagdagan ninyo pa ng kahoy. Guguho.
Zhao Xiaohong, ikaw na walang patawad. Pinipilit mo pang magsiga. Halos madaganan ako ng mamatay. Sino ba ang mag-aakala na ganyang di pala matibay ang bahay na yelo? Hindi mo ba dinagdagan ng kahoy kanina? Bilisan mo, tabunan ulit. Ngayong gabi, dito na muna tayo magsiksikan. Palakas ng palakas ang bagyo ng yelo at nyebe. Buti na lang at nakapaghanda tayo ngayon. Bakit? Bakit hindi gumuho ang bahay ni Ling Zuan nang magsiga sila at ang init-init pa rin? Siguradong may malaking sikreto. Bukas, aakyatin ko at titingnan ko ang loob ng bahay niya. Haha, lumilitaw na ang katotohanan. Salamat sa langit at lupa. Buhay pa ako. Hindi ako nalamig hanggang mamatay. Talagang nakaligtas ako. Ang sirang bahay na yelo na ito, kahit minsan ang gumuho. Pero matapos muling lagyan ng putik, talaga palang kayang magbigay ng init at proteksyon laban sa lamig. Ang galing. Ngayong taglamig, may pag-asa na tayo. Ano na naman ba yan? Nagyelo ang pinto. Halika, tulungan mo ako na sabay nating itulak. 1, 2, tulak. Lumihis ka, ako ang sisipa. Ayos. Hindi bumubukas. Siguradong puro nyebe sa labas. Nabaon tayo sa nyebe. Kasalanan mo. Pinilit mo pang magtayo ng bahay na yelo sa gilid ng bundok, sa bahaging salungat sa hangin. Ayan tuloy, mas maigi na, nasalo ang hangin. Pero sa likod ng hangin ang lugar kung saan naiipon ang nyebe, yung malakas na bagyong yelo kagabi, buong-buo kaming tinambakan sa pintuan. Paano ko ba malalaman na mangyayari to? Nakikita ko sa pagkakagawa ni Ling Zuan dito, kaya ako sumunod lang at nagpatayo rin. At may gana ka pang isisi kay Ling Zuan. Kung hindi, baka may baon tayong lahat sa nyebe at mabulok dito sa kulob na bahay na yelo. Sige na, tigilan na natin to. Ang ayaw mamatay, tumahimik na lang. Basagin ninyo ang pinto na to. Maghukay gamit ang yelo asarol. Hamukay palabas para makahanap tayo ng daan. Ay grabe, ang ginaw talaga. Ling Zuan, tingnan mo. Yung malaking bahay na pinagtambayan nila kahapon, wala na. Lahat natabunan ng nyebe. HMPH. Naunawaan ko. Sa wakas, naintindihan ko na. Hindi ka taka-taka kung bakit kahit mamatay man o mabuhay kahapon, ginawa nilang nakabukas pa loob ang pinto. Kung palabas ang bukas, sa labas, pagkapal ng nyebe lang. At siguradong hindi na mabubuksan ang pinto. Buksan lang ang pinto paloob para makagawa tayo ng isang landas ng buhay. Tama. Ang galing mo, Ling Zuan. Naiintindihan ko na, pero pareho rin tayong nakaharap sa hangin at nyebe. Bakit dito sa atin ang nyebe sa harap ng pinto ay napakanipis, ni hindi nga natatabunan ang pasukan. Samantalang sa kanila, nalibing na ng patag ang lupa. Tingnan ninyo ang tuktok ng burol. Kaya pala ganito. Ang hanay ng mga rehas na ito ang nagpapabago sa daloy ng hangin at hangin sa lupa, kaya napapatong agad sa tuktok ng bundok ang nyebe. Hindi lang nito pinrotektahan ang ating kabong nyebe para hindi lubog ng husto, pati ang pader ng nyebe na ito, napipigilan pa nito ang mas matinding bugso ng lamig. Ling Zuan, ang talino mo talaga. Hay, ang utak ng mga nagbabasa ng libro, ubra talaga. Kanina si Zhang Kuihua pa nga ang nangutsa sa inyo. Sinabing mahina raw kayo, akala ko nga bulag lang siyang baboy. Natuklasan ko na. Aba, Panginoong may kapal, napakakapal naman ng nyebe, buti na lang marami tayo, nakapaghukay tayo palabas, kung hindi, baka lahat tayo ay namatay na lang sa loob. Mga kababayan, ang hirap ng kalagayan natin. Ling Zuan, siguradong natabunan ng todo hanggang ilalim ang lungga ng aso ng batang iyon, at 3 lang sila. Talagang hindi sila makakalabas ng hukay. Ang ibig mong sabihin ay, magkunwari tayong tutulong sa kanila sa paghuhukay ng nyebe. Pag nailabas na natin sila, tiyak na magpapasalamat sa atin ang batang iyon ng sobra. Tapos may dahilan na akong makasingit sa kabong nyebe niya at sumilip, para makita kung anong malaking sikreto ang itinatago niya roon. Kapag nakuha na natin ang sikreto, hindi na natin kailangang manginig sa lamig. Ang galing ng plano, Terra. Paano naging posible ito? Hindi ka panipaniwala, baliw na ba ang taong ito? Bakit ba bumabagsak ang lahat ng nyebe dito sa harap natin, samantalang sa kanya, kahit isang kapirasong nyebe ay hindi kumakapit? Ha, ang hambog na ito, naghukay ng napakaraming putik at tumpok sa may pinto. Gusto ba niyang magtanim sa yelo at nyebe? Ha, nakakatawa naman ito. Anak ng pamilyang Ling, ano ba ang ginagawa mo sa paghuhukay ng putik na ito? Hintayin mo hanggang sa tagsibol ng susunod na taon. Buto mo na lang ang matitira. Ha. Oo nga, anak ng pamilyang Ling, bakit ka naghuhukay ng mga putik na ito? Panggatong. Sabi niya, pwedeng gawing panggatong ang putik. Ha, Diyos ko. Nabaliw na siya ng tuluyan, kung pwedeng magsindi ang putik. Ngayon mismo, lulunukin ko ang bakal na pala na ito. Terra, huwag ninyong pakisamahan ang baliw na ito. Baka madamay pa tayo sa kahibangan niya. Putik na sisindihan, talagang pambihira.
Ling Zuan, narinig ko na ang sinabi mo, kahit naubos na ang mga sanga at kahoy sa paligid. Hindi mo naman talaga pwedeng hukayin ang putik para gawing panggatong, di ba? Oo. Ibig sabihin, gawing panggatong ang putik kung masisindihan ang putik. Hindi natatama ng diretso ang araw mula sa kanluran. Sino ang nakakaalam, baka may nakatagong kakaiba sa loob ng putik na lupa na ito. PFFT PFFT PFFT. Walang kakaiba riyan. Amoy lupa lang. Kaya ba nitong magliyab? Tigil muna, Zhang Hu. Hukayin ninyo ayon sa iginuhit ko. Maghukay kayo ng 1 yarda pababa. Sapat na yun. Hindi kailangang masyadong malalim, pero hindi rin pwedeng masyadong mababaw. Siguraduhin nating daluyan ang hangin sa loob. Ling Zuan. Hindi ba't maghuhukay lang tayo ng butas para kumuha ng putik? Ano ba itong iginuhit mo sa lupa? Ang gulo-gulo. Para namang naghuhukay ka ng maze sa ilalim ng lupa. Hindi ba masyadong maaksaya sa pagod yan? Tama si Tio Zhang, pamangking Ling Zuan. Ano bang kailangan mong ikulong sa loob ng maze na yan? Huwag mong sabihing balak mong hulihin ang mga daga sa lupa. Wala akong interes sa mga daga. Kapag hinukay natin ito, mas magiging mainit ang loob ng bahay natin. Paano naman makakapagpainit ang paghuhukay ng maze? Simulan nyo na ang paghukay. Kapag natapos nyo na, maiintindihan nyo rin. Pamangking Ling Zuan, nababaliw ka na ba? Hindi pwedeng gatungan ang mga lasong bato na yan. Dati, may mga taga-nayo na gumamit niyan pampainit noong taglamig. Pag kinabukasan, ang isang buong pamilya ay natagpo ang hindi na humihinga. Tio Zhang, huwag kayong mag-alala. Syempre, hindi natin ito pwedeng gamitin ng basta-basta. Nako, pamangking Ling Zuan. Kahit durugin mo pa ang lasong bato pa rin yan. Hindi talaga pwedeng gatungan yan. Hay nako, ikaw talaga. Akala mo ba kapag ang mga lasong batong ito ay ibinabad mo sa tubig, huhugasan ng malinis, ay mawawala na ang laso nito? Paano namang magiging malinis ang isang bato pagkatapos hugasan? Ang timbang ng uling ay magaan. Ang timbang ng bato ay mabigat. Ang mga dekalidad na uling ang lulutang sa ibabaw. Habang ang mga purong bato na naglalabas ng lason ay lulubog sa ilalim. Nasaan ang lasong bato na sinasabi nyo? Ang mga ito ay puro-purong itim na uling. Ang galing. Talagang ginamitan mo ng tubig para linisin at gawing mainam na uling ang mga lasong bato na yan. Teka, dahan-dahan. Hirap na nga tayong linisin ang mga uling na yan. Bakit mo naman hinaluan ng mabahong putik ulit? Wala na, tapos na ang lahat. Hinaluan mo ng putik. Hindi ba't magiging wala na namang kwentang basura na naman yan? Tio Zhang, sinabi ko na sa inyo, ang kailangan nating gatungan ay ang pinaghalong putik at uling. Paghaluin ang uling at putik sa sukat na 6-4. Dagdagan ng tubig at gawing bilog na masa. Nako, pamangking Ling Zuan, ano naman itong maputing pulbos na inilagay mo? Bakit mo pa nilalagyan ng pampalasay ang mga basura? Kung gusto nyo talagang mamatay, tikman nyo. Ito ay quicklime. Kapag nadikitan ng tubig, tutunawin niya ng dila nyo. Ang pangunahing problema ng uling na ito ay ang sulfide. Kapag sinunog, naglalabas ito ng may sakit na sulfur dioxide gas. Ngunit sa mataas na temperatura, ang gas na ito ay tutugan sa quicklime at magiging calcium sulfate. Sa paraang ito, ang masamang gas ay mapipilitang mamuo bilang latak sa abo. Ano namang calcium na sulfuric na yan? Ano ba yung tinutukoy mo? Kahit hindi nasusunog ang putik, nagsisilbi ito bilang balangkas ng uling, at nakakatulong ito sa pagpapabagal ng pagkasunog para magtagal ang init ng uling. Para makaraos tayo sa mahabang gabi ng taglamig. At bakit mo naman binubutasan? Para may lagusan, ginagamit ko ang prinsipyo ng physics para sa ventilasyon. Mas pinalalaki nito ang contact area ng uling sa hangin kailangan nito para mas maubos sunugin ang bawat butil ng uling sa loob ng putik. Pamangking Ling Zuan, itong maitim at maraming butas na bagay na ito, na hinaluan mo pa ng maraming putik, ay talagang makakapagbigay ng init. Ito ang unang bersyon ng honeycomb charcoal. Hindi lang basta nakakasunog, ito ang magiging napakahalagang yaman natin ngayong taglamig. Ling Zuan, ikaw ang nagpaghukay sa akin nitong underground na labyrinth. Sinunod ko ng todo ang guhit sa plano. Ling Zuan, ano ba yung itim na bloke na hawak mo? Makakain ba yan? Sakto, ihanda nyo na ang mga gamit. Pasok tayo sa bahay. Subukan nyo ang inukit ninyong labyrinth. Ay, grabe, naman. Ling Zuan, ang talino mo talaga. Paano mo naman siya nabaon ng ganito kalalim? Eh di parang napunta na sila sa putikan. Ang lupa ay isang napakagandang insulating na material sa kalikasan. Sa lalim na 3 hanggang 5 metro sa ilalim ng lupa. Nalagpasan na nito ang napakalamig na nagyelong lupa. Ling Zuan, ano na naman yang sinasabi mo? Wala akong maintindihan ni isa. Sa lalim na ito.
Ang temperatura ng lupa ay hindi na naaapektuhan ng matinding lamig sa ibabaw. Karaniwan, nananatili itong mga 10 hanggang 15 degree. Iyan ang tinatawag na init ng lupa. Lingzuan, ano na namang kababalaghan yan? Pugon yan. Direktang nasusunog, ni 1% nga, wala. Ginamit ko ang prinsipyo ni Bernoulli para idisenyo itong lagusan ng usok sa labirin. Ang mainit na hangin na nalilikha sa pagsunog ay sapilitang hihigupin pababa. Magkakaroon ng paulit-ulit na ikot sa loob ng labirin. Gamit ang lupa at mga bato na may napakataas na kapasidad na sumipsip ng init. Iimbak natin ang sobrang init sa mga batong ito. Kahit maubos pa ang apoy, magiging mainit ang higa na ito ng buong araw. Ha, ha. Ano ang mas mainit pa rito? Hindi nyo man maintindihan, okay lang, basta gumagana. Ay naku, grabe, ang init talaga. Ginoo, ano? Mga bato na may lason. Lingzuan, gagamitin mo ang mga batong may lason para painitan ang higa namin. Huwag kayong mag-alala, tingnan nyo na lang. Hala, talagang walang usok. Wala ngang amoy na nakakasamid. Tito, halika, tingnan mo, walang usok, pero ang init-init. May ganitong itim na blow. Hindi na tayo matatakot na walang panggatong ngayong taglamig. Paano naman mangyayari yon? Ang mga batong may laso na yon, hinaluan lang ng kaunting putik at abo. Paano magiging ganito kagandang apoy? Ha? Hazi? Ano bang problema? May hindi ka ba komportable? Bilasan mong lumapit at umupo, malalaman mo rin. Parang nasa paraiso sa gitna ng mga tao. Ay, mahal ko. Lingzuan, parang napakagaling mo talaga. Hindi ko akalain kahit sa panaginip, makakatulog ako sa labirint na hinukay mula sa putik na ito, tapos sobrang init pa. Sa hinaharap, hindi na tayo matatakot sa lamig sa gabi, ha ha ha. Mamamatay na ako sa lamig, wala nang panggatong. Ang pwedeng sunugin dito, na ipulot na ng ubos. Paano tayo sisipat sa susunod na taglamig? Panggatong ay panggatong na apoy, ha ha ha. Napakalaking bante ng panggatong na yan, sapat na para pasuin ako ng kalahating gabi. TSK. Ang ganda ng panggatong na ito, syempre dapat para muna sa matatanda at sa mga bata. Para sa akin, ang ganito ay panangga sa taglamig at pangligtas ng buhay. Iyan ang tama, ang buhay na matibay pa rin. Ang lakas ng loob mong agawin ang buhay ko. Isauli mo sa akin. Naghirapan ko itong mailabas mula sa nyebe. Ay nako, ibuga mo na lang sa akin. Sasaktan mo pa ako. Tama na. Itigil ninyong lahat yan. Ano ba ang sinasabi niya? Ano raw? Gumuho ang nyebe. Tumakbo kayo, bilis. Lintik na panahon ito. Sa lahat ng dako, maruming nyebe ang nagpapaduwal sa tao. Binibini, sa ganitong liblib na lugar. Kahit ang langgam na nagyelo, hindi mo na makikita. Saan pa ba tayo hahanap ng pagkain? Hindi ba? Umuwi na lang tayo. Umuwi. Akala mo ba gusto kong lumabas para harapin ang kasalanang ito? Sa syudad, matagal nang ubos ang bigas. Ang anumang makakain sa lungga namin sa pamilya Liu, paubos na rin. Kung hindi pa tayo lalabas para maghanap ng pagkain, gusto mo bang mamatay tayong lahat sa gutom sa bahay? Hindi ko akalaing ang mansyon ng pamilya Liu, lalabas para mangabot ng pagkain na parang mga putikang paa. Binibini, bakit hindi tayo lumapit at pakiusapan si Master Ma? Bigyan natin siya ng maayos na mukha. Siguradong mabibigyan niya tayo ng kaunting makakain. Tumahimik ka. Binibini, tingnan mo nga, ano ba yan? Parang maltong biglang sumulpot. Takbo. Binibini, tumakbo ka na. Tulong, tulong. Lingzuan. Kahapon lang biglang bumagsak ang nyebe. Maging ang kalahati ng bundok ay gumuho. Bumiyahe pa kami ng malayo para pumunta rito. Ano ba talaga ang huhukayan ninyo? Haukay ng karne na makakain. Ha? Karne. Paano magkakaroon ng karne sa lupa? Hindi mo ba napagkakamalan? Kahit gutom na rin ako, nangingitim na ang paningin ko. Pero sa gitna ng nyebe at yelong ganito, may tatubong karne ba? Meron. Lingzuan, ano na namang kalokohan yan? Talaga bang may nakuha kang karne? Tingnan ninyo nga ito, ano ba ito? Tunay na karne nga.
May makakain na tayo ngayon. Ilang buwan na akong hindi nakakakita ng masarap na sabaw. Tandaan ninyong sinabi ko sa inyo tungkol sa init ng lupa. Kahit gaano kalamig sa ibabaw, ang temperatura ng init sa ilalim ng lupa ay nananatiling pareho. Ang pinakamalapit sa lupa na patong ng nyebe ay tinutunaw ng init mula sa ilalim ng lupa. Bumubuo ito ng isang matatag na layer na mga 0 degree, na may kaunting siwang para sa hangin at nyebe. Nandoon lahat ang mga mailap na kuneho sa gubat, sa pagitan ng patong na yan. Kumakain sila ng mga buto at ugat na nasa ibabaw ng lupa. Kaya pala, ibig sabihin, sa ilalim ng nyebe may iba pang mga kuneho. Ayos. Isang kuneho lang, paano pa ba tayo mabubusog? Ngayon, kailangan kong hukayin ang pugad ng mga kuneho sa ilalim na ito, at sabay-sabay na hulihin ang mga yon. Ha, nakita ko na. Mukhang may baliw na talaga. Sa ilalim ng nyebe, lingzuan. Sa ilalim pala ay may. Ganitong pino at malambot na balat. Hindi isang magsasakang babae sa nayon. Hindi rin multo. Taong nabaon sa ilalim ng gumuho ang nyebe kahapon. Unahin ninyong iligtas siya. Sige. Tulungan ninyo ako. Lingzuan, hindi ba ito si Binibini Liu? Paano siya nabaon sa gitna ng nyebeng ito? Tansya ko, nang pumasok siya sa bundok kahapon, sakto siyang inabutan ng pagguho ng nyebe. Ngayon, anong gagawin natin? Noon lang, sa harap ng napakaraming tao, tinanggi niya ang kasal mo, at pinahiya ka pa. Ngayong nagkataon na nga, iuwi mo na siya at gamutin. Ito ba ang impyerno? Ako, mamamatay na ba ako? Napakabata ko pa. Hindi ako makakapayag ng ganito lang. Bakit ang init naman dito sa impyerno? Kahit ang higuan ay mainit. Gising ka na pala. Lingzuan, bakit ka nandito? Patay ka na rin ba? Tahanan ko ito. Siyempre, dito ako nakatira. Tahanan mo. Hindi pa ako patay. Papaano nangyari yun? Ang maduming hukay at kuweba na ito ay napakainit. Mas mainit pa ito kaysa sa mansyon ng pamilyang Liu. Karne. Totoo ngang karne ito. Kahit ang mga mayayaman sa bayan ay halos maubusan na ng makakain. Paano ka nagkaroon ng karne ng kuneho? 7 araw na akong hindi nakakaamoy ng kahit anong karne. HMP, dati ay sinusunod lang ako ng lingzuan na to. Ngayon, basta pakitaan ko lang ng kaunting lamang. Siguradong iaabot niya sa akin ang karneng yan ng kusa. Kuya Lingzuan, ilang araw na akong hindi kumakain. Maaari mo ba akong bigyan ng kaunting karne? Kulang na nga ang isang kuneho para sa aming dalawa. Patay na tayo, patay na. Dati, ibinibigay ni Lingzuan ang lahat para sa babaeng yan. Ngayong nagpapakyut ang babaeng yan. Tiyak na hindi niya mapapanindigan na itago ang kuneho. Hindi. Isa lang ang kuneho. Kulang din ito para sa amin. Wala kaming share para sa'yo. Ayos yan. Nararapat lang na magutom ang babaeng mapaglinlang na yan. Hindi niya ako binigyan, tinanggihan niya ako. Maaari kitang bigyan ng isang basong mainit na tubig. Pagkatapos mong inumin, maaari ka nang umalis. Hindi kakasya ang napakaraming tao dito. Ano? Lingzuan. Talagang pinapalayas mo ako. Napakawalang puso mo naman. Huwag mong masyadong itaas ang tingin mo sa sarili mo. Mula nung itapon mo ang kasunduan sa kasal natin. Wala na tayong anumang ugnayan. Ikaw. Lingzuan. Akala mo ba kung sino ka? Isa ka lang namang pobreng walang kwenta. Akala mo ba, gusto kong manatili sa marumi at mabaho mong hukay? Tulad mo, isang daga na nagtatago sa ilalim ng lupa, habang buhay ka lang na mabubuhay sa putikan. Pagbalik ko sa mansyon ng pamilyang Liu, araw-araw akong magpapakabusog, kahit lumuhad ka pa at magmakaawa. Hindi kita bibigyan ng kahit isang butil ng bigas. Sobrang walang utang na loob ng babaeng yan, di ba? Iniligtas natin ang buhay niya, ni hindi man lang siya nagpasalamat. Tapos ang lakas pa niyang magmura, isa siyang ahas sa damuhan. Hayaan mo na siya. Pupuntahan ko si Tio Zhang Quan. Eksakto ang pagkakaluto ng kunhong ito. Kain na tayo. Nababaliw na ako sa lamig. Lingzuan, sampain ka. Nagkataon lang na nakakuha siya ng swerte. Nakapulot lang siya ng isang kuneho. Akala mo ba kailangan ko ang maliit na pagkain mo? Tahanan. Nasaan na ang tahanan ko? Tulungan niyo ako. Ang nanay ko ay natabunan pa sa ilalim. Wala na ang bahay ko. Lahat ng anak ko. Wala na silang lahat. Natabunan na rin ba ang mansyon ng pamilyang Liu? Ning yan. Buhay ka pa. Master Ma.
Ayos pa ba ang mansyon mo? Lintik na buhong nakalangitan, nalibing na rin ang mansyon ko. Ang buong lungsod ay itinayo sa paanan ng bundok. Isang bagsak lang ng naipong yelo sa bundok. Walang makakatakas. Buti na lang at nasa labas ako noon kaya nakaiwas ako sa sakuna. Maging ang bahay ng pamilya Ma ay nawala na. Bilas sa ninyong hukayin. Hindi pa ba kayo kumakain? Kayong mga walang silbi. Ang bigas ko. Ang pilak ko. Nasa hukay sa ibaba lahat. Bilas sa ninyo. Maging ang bahay ni Kapitan Joe ay hindi nakaligtas. Ginoong Son, pakiusap po, kawan ninyo kami at iligtas ninyo kami. Nasa ilalim pa ng niyebe ang apo ko. Tumahimik kayong lahat. Tumigil kayong lahat. Bawal nang maghukay. Sino ang nangangahas na galawin pa ang kahit 1 pulgada ng yelo? Susuwayin ko ang lahat ng hamarang. Ginoong Son, lahat ng yaman ko sa pamilyang Joe ay nakabaon pa sa ilalim doon. Bakit hindi ninyo ako pinapahukay? Oo nga po, Ginoo. Lahat ng bata at matanda sa pamilya ko ay nasa niyebe, pero buhay ang nakataya dyan. Kung di tayo maghukay ng yelo, ano ang kakainin namin, paano kami mabubuhay? Buhay ang nakataya. Kayong mga hanggal, itaas ninyo ang ulo ninyo. Tingnan ninyo ng maigi sa itaas at malalaman ninyo. Kung maghukay pa kayo, tayong lahat ay mamamatay na walang libing. Ay naku ang aking asawa, talagang hindi pwedeng maghukay. Umalis na kayo bilis, ayokong mamatay dito. Baka gumuho ang tipak ng niyebe anumang oras. Wasak na ang bayang ito. Kung gusto ninyong mabuhay, sumunod kayo sa akin. Bilas sa ninyo at umalis na yelo babagsak na. Ningyan huwag ka nang magtanga-taganang umalis ka na. Dito na lang siguro, makinig kayong lahat. Pansamantala tayong magtatayo ng mga bahay dito. Magkubkub tayo at magkampo kapag nalampasan na natin ang bagyong ito ng niyebe. Kapag natunaw na ang yelo saka na natin pag-uusapan ang susunod. Ginoong Son, kahoy na nga ang ubos na. Puro niyebe ang 4 na paligid. Saan kami kukuha ng pangtayo ng bahay? Oo nga pero kung walang kahoy ano ang gagawin natin? Sa ganitong lamig at niyebe, matulog ka sa labas ng isang gabi. Lahat tayo ay magiging estatwang yelo. Ang matalinong babaeng walang bigas para sa kanyang kaldero. Walang materyales na kahoy. Hindi rin ako makakagawa ng bahay. Ginoo. Baka sakali, hindi na natin kailangang gumamit ng kahoy. Pwede tayong tulad ni Ling Zuan. Gumawa ng bahay na yelo at doon tumira. Katarantaduhan. Anak ng pamilyang Liu. Nabasa mo na ba ang utak mo sa lamig? Tumira sa bahay na yelo. Yelo na nga ang pader mo sa lahat ng panig. Hindi ba ibig sabihin yan gusto mong mamatay ng maaga? Tama naman, paano ba makakatira ang tao sa bahay na yelo? Hindi ka talaga mamamatay sa lamig doon. Kagagaling ko lang sa bahay ni Ling Zuan. Ning yan. Bingo at dalaga. Ano ang ginagawa mo sa bahay ng isang pobreng binata? Naipit ako nang gumuho ang niyebe. Siya ang nagkunwaring tanga at hinukay niya ako palabas. Tapos gusto pa akong samantalahin sa pagkakataon. Buti na lang at hindi ako basta-bastang mamamatay. Buong lakas na nagsumikap para makaligtas. Ang batang Ling Zuan na yan ay talagang walang kwenta. Napakasamang samantalahin ang sitwasyon ng iba. Pero sa halip na makalamang, siya ang napuruhan. Nahuli ko siya. Ang napakalaking lihim kung bakit nananatiling mainit ang bahay niya. Anong lihim? Sa labas, mukha lang itong bahay na gawa sa yelo. Pero sa totoo lang, hindi yelo ang nasa loob, kundi isang hukay na puno ng putik. Hamukay pa siya ng higit sa 1 metro ang lalim sa ilalim. Kapag nagsindi ka ng apoy sa loob ng hukay na yon, magiging parang kalan ang buong silong, napakainit, hukay na puno ng putik. May matitirhan ba sa ganoong lugar sa gitna ng matinding lamig? Hindi ba't dapat kasing lamig yun ng kuweba ng yelo? Baka may punto ang sinasabi ni Binibining Liu. Naalala ko na, noong taglamig, nang naghahanap ako ng mga ugat at gulay, paghukay ko sa makapal na bagong yelo sa itaas, ang putik na nasa mas malalim na bahagi ay hindi nagyayelo. At kapag hinawakan, medyo mainit-init pa. Sige. Dahil mainit ang ilalim ng lupa, gagawin nating dingding ang yelo at maghuhukay tayo pababa. Bilasan ninyo ang pagkilos. Ling Zuan, itago mo lang ang bulok na hukay na yan na parang kayamanan mo. Ngayong nailantad ko na ang lihim mo sa lahat. Siguradong makakagawa kami ng mansyon sa ilalim ng lupa na 100 beses na mas marangya kaysa sa hukay mo. Ling Zuan, tingnan mo ang grupo ni Ginoong Son. Mukhang sinusubukan nilang gayahin ang gawa nating hukay na gawa sa yelo ah. Hindi nila magagaya yan. Dahil hindi nila kayang hamukay ng ganoon kalalim. Bakit naman? Ang dami-dami nila, at ang lugar na pinili nila, ay eksaktong katulad ng sa atin. Dahil ang yelo ngayon ay hindi na katulad ng yelo noon. May pagkakaiba ba ang yelo? Wala namang pinagkaiba ah. Ano ang kaibahan? Nakahanap na. Sa wakas, nakahukay na rin ng putik si Ginoong Son. Mga kasama, nasa harapan na natin ang pag-asa para mabuhay. Magpatuloy sa paghukay. Kailangang makahukay ng 1 metrong lalim. Sa gabing ito, makakatulog na tayo ng mainit-init. Ang mga kamay ko. Ginoong Son. Kakaiba ang lupang ito, hindi man lang mabaon ang piko.
Bakit ganito? Noong una, 3 lang sila Ling Zuan. Bakit kaya nila hamukay ng ganoon kalalim? Itigil ang paghukay. Itigil na. Utos ko ito bilang opisyal. Gagawa muna ang lahat ng pansamantalang bahay na yelo. Magpalipas muna tayo ng bagyo. Aba naman. Ang dami-dami nila. Pero hindi man lang sila makahukay kahit isang dangkal. Yelo na lang ang kaya nilang hukayin. Ling Zuan, bakit nga pala ganoon? Simple lang. Hindi na tamang panahon. Nung nagsimula tayong maghukay, hindi pa ganap na nagyayelo ang lupa. Pero ngayon, pagkatapos ng matinding bagyo, at dahil sa nagyayelong hangin na dumadaloy sa siksik na nyebe, ang tubig sa lupa ay tuluyan ng nagkristal. Naging bato na ang lupa. Ling Zuan, saludo ako sa iyo. Sa buong buhay ko, susunod na lang ako sa iyo. Bakit naman? Dahil si Ling Zuan lang ang makakahiga sa loob ng mainit na bahay, at ako, ang buong pamilyang Liu, ay mayaman. Pero nakikipagkapit pa ako sa grupong ito ng mga mahihirap, nakakulong sa bahay na yelong ito at hinihintay ang kamatayan. Hindi ako pumapayag. Ibigay ninyong lahat sa akin. Akin ito. Buwisit, ito ang hinukay ko mula sa nyebe. Tigil. Lahat ng ito, itigil ninyo, punong mahistrado. Kinukuha niya ang pagkain ko, kalokohan. Malinaw na yon ang hinukay ko noon sa labas ng tarangkahan ng syudad. Sige. Isang pirasong basag na pan de trigo, sapat na ito para sumugal kayo ng ganito. Hatiin ninyo sa dalawa, kayong dalawa ang maghati niyan. Hindi maaari, Ginoo. Ngayon, wala na kaming kahit anong makain. Kung hahatiin pa yan, pareho kaming mamamatay sa gutom. Oo nga, wala na talagang makain. Gusto ko lang uminom ng mainit na sabaw. Mga kababayan, alam ko ang isang paraan para mabusog ang lahat. Bilasan mong sabihin, Ningyan, anong paraan? Gutom na ako. Kailangang hiramin ng paraang ito ang relikya ni Ginoong San. Ginang Liu, ano ba ang kailangan mo sa akin? Kailangan si Ginoong San, ang unipormeng ito. Pero hindi naman pwedeng maging laman ang uniforme. Anong klaseng loika yan? Tama si Ginang Liu. Mamamatay na sa gutom ang lahat dito. Ginang Liu, huwag ka ng paikot-ikot. Kung talagang makakakuha tayo ng pagkain, tatandaan ko ang ginawa mo. Noong naipit ako noon, sa bahay ni Ling Zuan, personal kong nakita na inihaw nila ang mga kuneho, at aksidente ko pang narinig na may napakagaling silang paraan para walang tigil na makahuli ng mga ligaw na kuneho. Mga ligaw na kuneho, na kaya pang hulihin ng paulit-ulit. Ginoong San, kayo ang ama at ina na opisyal ng aming county. Kung kayo lang ang personal na haharap at papipiliin si Ling Zuan na ibigay ang paraan ng panghuhuli ng kuneho, may pag-asa pa tayo. Oo. Ginoong San, pakiusap po, humarap na kayo. Sa inyong impluensya, tiyak na hindi siya mangangahas na sumuway. Ngayon na halos wala nang natitirang pagkain. Kung magpapatuloy pa ito, ako mismo ang magugutom ng buhay. Marami tayo rito. Hindi ako naniniwalang hindi susunod ang batang yon. Mga kababayan, bilasan ninyong tumayo. Paano ko namang papanuorin lang kayong magutom? Ako na mismo ang pupunta kay Ling Zuan, at kukuhanin ko ang paraan ng panghuhuli. Matalino si Ginoong San. Salamat sa langit, Ginoo. Sandali. Ang batang Ling Zuan na yon, palaging mukhang batong nakabaon sa putik, maitim at matigas. Dalhin ninyong lahat ang mga gamit ninyo. Sama kayo sa akin at suportahan ninyo si Ginoong San. Kung ayaw makiusap ng maayos ni Ling Zuan, diretsahan na natin gamit ang dahas. Kapag hindi niya ibinigay sa atin, lumaban tayo sa kanya. Ling Zuan, hindi mo ba gustong laging nakataas ang baba mo, na parang hari-hari ang busanggat? Hindi ako naniniwala. Tingnan natin kung hindi ka pa rin susunod ngayon. Kapag sinabi ng batang yon kahit kalahating salitang tutol, aasa lang ako sa dami natin, at diretso nating sasakupin ang snow house na ito. Ang bahay na ito ay hindi na pwedeng manatili sa akin ng mas akma pa. Ling Zuan, narito ako. Bakit hindi ka agad lumabas para sa malubong? Ginoong San, bakit mo pinalibutan ang tirahan ko kasama ang napakaraming tao? Ano ang kailangan mo? Ngayong may kalamidad ng nyebe. Paubos na ang supply ng pagkain ng lahat. Inuutusan kitang ibigay agad ang paraan mo sa paghuli ng mga kuneho para matulungan ang taong bayan. Bakit ko naman sasabihin sa inyo? Ito ay ideya ni Ling Zuan. Hindi ba't marami kayo? Kung gusto ninyong kumain ng karne, kayo na mismo ang humanap ng paraan. Bata ka pa, Ling Zuan. Naghahanap ka ba ng kapahamakan? Kapatid na ho, tumahimik ka muna, baka ikapahamak natin yan. Hayaan niyo ako. Ling Zuan, tinatanong kita, ibibigay mo ba o hindi? Gusto mo bang magutom hanggang kamatayan ang lahat? Tama ang sinabi ni Ginoong San, gusto mo lang solohin ang mga kunhong yun, Ling Zuan. Napakadamot mo talaga, isang makasariling tao. Kapag hindi mo ibinigay ang paraan, jijibay namin ang bahay mo. Ling Zuan, Ling Zuan, sumuko ka na lang ng maayos. Habang mas lalo kang naghihirap, mas lalo akong naliligayahan. Ayaw mong magsalita, ha? Kung hindi ka magsasalita, huwag mo akong sisihin kung maging malupit ako. Mga tauhan, hulihin niyo siya.
Kahit mamatay ako, hindi ko gagawin. Saglit lang. Hindi mo dapat sabihin, Ling Zuan, bakit natin ibibigay sa kanila? Akala ko ay matigas ang ulo mo, buti naman at nagbago ang isip mo. Bigay mo na sa akin ang paraan. Nakasulat na riyan ang paraan. Tingnan mo na lang. Huwag na huwag mo akong susubukang lokohin, dahil babalikan kita at babalatan ng buhay. Tayo na. Ling Zuan, o Ling Zuan, akala ko ay napakatigas ng paninindigan mo. Yun pala, marunong ka rin palang sumuko. Ang gulo talaga. Kahit ipagpalit pa natin ang ating buhay, hindi natin dapat ibigay sa kanila ang paraan. Napakasama nila. Ipagsapalaran ng buhay para sa ilang kuneho, hindi ito sulit. Hayaan nyo na silang kumain. Ang karne ay lalong nakakagutom habang kinakain. Bakit naman nakakagutom ang pagkain ng karne? Nakakuha na sila ng isa. Diyos ko, epektibo ang paraan ng batang yon. Ling Zuan, bakit hindi tayo kumuha ng mas marami pang kuneho? Bakit kailangang pulutin ang mga bulok na buto ng hayop kahit ang mga aso ay hindi papansinin yan? Para lang hindi tayo mamatay sa gutom. Wala nang ang laman ang mga butong to. Kung ito lang ang kakainin natin, tunay na magugutom tayo hanggang mamatay. Ning yan, tingnan mo. Hindi ba't yun ang ating mabuting Ling Zuan? Master Ma. Matalinong ang tao si Ling Zuan. Pero hindi ko lang maintindihan. Bakit kung kailan matalino siya ay hindi siya nanguhuli ng kuneho, at sa halip ay namumulot ng mga buto na parang aso? Ling Zuan, o Ling Zuan, naamoy mo ba ang sarap ng karneng ito? Gusto mo bang kumain? Maganda ang mood ko ngayong araw, kaya ibibigay ko sa iyo ang butong ito. Dapat mong dilaang malinis yan. Huwag mong sayangin ang kabaitan ko, hahaha. Sobrang pang-aalipusta, ikaw pa rin ang nagturo sa kanila ng paraan para manghuli ng kuneho. Nakita ko na. Ano bang nahanap mo, ha? Nahanap mo ang bagay na makapagliligtas ng buhay. Hindi ba dahon lang yan? Paanong naging bagay na makapagliligtas ng buhay yan? Malalaman mo rin yan kalaunan. Bilasan mo at tumulong ka. Pitasin ninyong lahat ang mga daong ito. Ay naku! Hindi ba si Ling Zuan yan? Iniwan mo ang mga maayos na kuneho, hindi mo pa nanghuli. Dito ka pa nag-uukay ng dahon para kainin. Ha. Noong gusto mong kainin mag-isa ang mga mailap na kuneho, hindi mo ba inakalang may araw ding kakain ka ng dahon? Tawanan ninyo. Sana makatawa ka pa mamaya. Ling Xianbei, ang kalbong ito na pinakuluan lang sa tubig. Ano namang busog ang maibibigay pag ininom sa tiyan? Tama, Ling Zuan. Pati ang sabaw ng daong pinakuluan mo, mapait pa, matabang pa. Paano naman iinumin yan? Makapagbibigay ng mahalagang long-chain fatty acid at collagen. Ang tubig ng daong ito ay mayaman sa vitamina C. Makakaiwas yan sa scurvy. Kung puro karne ng kuneho lang ang kakainin natin, hindi tayo aabot ng kalahating buwan. Sa huli, mamamatay lang tayong lahat sa gutom. Kung gusto mong mabuhay, inumin mo ito. Puro karne, magugutom ka pa rin. Sige na, masunurin ka na ngayon kaysa sa isang mag-aaral. Makinig ka kay kuya. Inom din ako. Grabing gutom na talaga. Bakit kumain ako ng napakaraming karne pero gutom na gutom pa rin ako? Young Master. May karne naman tayo, sagana pa. Paanong magugutom si Young Master? Aray. Bakit ang daming dugo na lumalabas? Ngipin ko. Bakit naman mabubunot ang ngipin ng Panginoon? Ling Zuan. Siguradong alam niya. Dali, may tao, puntahan ninyo si Ling Zuan. Ling Zuan. Nasa unahan na ang kampo ng mga taong yon. Iwas na lang tayo doon. Ling Zuan. Sumama na yan sa masamang espiritu. Ano, halatang marami silang kinakain na karne. Bakit nagmukha pa ring gutom na kalansay? Hindi yan masamang espiritu, kagutom na dulot ng pagkain lang ng kuneho. Kapag matagal kang puro manipis na karne lang, gaya ng sa mailap na kuneho, dahil kulang sa taba, hihina ang kakayahan ng atay na gumawa ng urea. Kaya paano sila nakalabas ng napakaraming dugo? Dahil kulang sa vitamina C. Nagiging marupok ang mga ugat ng dugo, na nagdudulot ng pagdurugo ng gilagid at pagkasira ng loob ng katawan. Ling Zuan. Kung wala ka, maagang nalagutan na kami ng hininga, gaya nila.
Ang buhay na ito ni Zhang Hu ay sa iyo na mula ngayon. Tayo na. Punta tayo at sagipin ang mga hindi pa nawawala ng pag-asa. Itong mga mapagmalaking wala sa hulog na ito, ang kapal ng mukha noong una nilang apihin tayo, tapos aagawin pa ang bahay natin. Bakit pa natin sila ililigtas? Dahil kailangan na natin ng mas maraming tao sa lalong madaling panahon. Yang Master Ling, noon ay nagdilat lang kami na parang bulag at hindi namin nakilala ang bundok tay. Maraming salamat sa pagligtas sa amin. Mula ngayon, kayo na ang aming pangalawang magulang. Natunaw na ang yelo, natunaw na, lumipas na ang sakunang yelo. Ganap nang inilibing ang lumang kaayusan. Pero kasi simula pa lang ng pagsisimula ng bagong mundo.